Ito ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang hindi pa pinapalabas ng bayarang media. Patuloy ang pamamayagpag ng Agila, Vice President Sara Duterte. Hindi na mapipigilan pa. Isa na namang patunay na sa kabila ng samutsaring pangbabatikos at walang katapusang pagdinig na di umano'y pinupolitika lamang ang Office of the Vice President, patuloy pa rin ang tiwala ng taong bayan. Vice President Sara Duterte nilampaso ang lahat at nangunguna pa rin sa inilabas na bagong survey para sa 2028 presidential election. At dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo tila binasag ng katahimikan at harapang sinapol ang Marcos administration. Ayon pa sa WR Numero Research, sa kanilang 2028 presidential survey, nangunguna si Vice President Sara Duterte na mayroong 24%. Dikit ang score nila ni Senator Raffy Tulfo. Pangatlo si Leni Robredo na nakakuha ng 9%. Ikaapat ay si Grace Poe na mayroong 5%. Nasa ikalimang pwesto naman si Senator Amy na nakakuha ng 5%. Nasa ika-anim na pwesto naman ang senadora na si Risa Hontiveros na nakakuha ng 4%. Nasa ikapito na pwesto naman ang ex-senator na si Manny Pacquiao na nakakuha ng 4%. Nakasama naman sa ikawalong pwesto ang matapang na senador na si Ruben Padilla na nakakuha ng 3%. At ang panghuli at pinakakawawa sa kabila ng mga ayuda na kanyang pinamudmod sa taong bayan ay lagapak pa rin ang nakuhang tiwala ng taong bayan sa kanya. Nasa panghuling pwesto naman ang House Speaker na si Martin Romualdez na nakakuha lang ng 1%. Matapos nasa panghuling pwesto, ang nasabing speaker ay mas lalong tila pinagtawanan nito ng marami sa ating mga kababayan dahil sa kabila ng walang katapusang pinamudbod na ayuda at pera ni Romualdez, tila hindi pa rin siya gusto ng taong bayan. Hindi naman nakapagpigil na magkomento si Crisette Laureta Chu at tila sinampal ng katotohanan ng nasabing speaker. Ayon pa sa kanya, ang tanga-tanga ng mga congressmen who still ally with Martin. He has spent more than 500 billion pesos in ayuda trying to make people love him and more. And yet, he still cannot get beyond one point. In its nearly 3 years, itaga nyo sa bato on the grave of all my ancestors that Martin will never ever be the most loved or even liked politician. He will never be president. He won't even budge from the lowest rank as in dyan na siya. Spending 1 trillion pesos more would not make a difference. It's not the money that the issue, because he is so uncharismatic, so unlikable, so insincere. You cannot sense, for lack of a better word, the evil in him. You are hitching your wagon to a falling star. After BBM, wala yan si Martin. Bobo na mga congressman na to risk their political future on someone so hated. Mag-isip-isip naman kayo. Unquote. Nagbigay naman reaksyon at komento ang solid DDS na si Mr. Will Toker na siyang pinagtawanan at sampal ng katotohanan. Speaker of the House na si Romualdez dahil mas malaki pa ang nakuhang porsyento nang hindi pa sigurado o undecided kung sino ang iboboto. Tila lumabas tuloy na kawawang-kawawa at namumulubi sa boto. Di umano'y naglustay ng pera ng taong bayan para ipamudmod sa ayuda, pero tila isinusuka pa rin ng maraming Pilipino. Number 9! Martin Romualdez with 1%. Grabe mga lods, no? Yung ginawa mo na lahat, binigay mo na lahat na, no? Lahat na ng kahihiyan pinaggagawa mo, di ba? May wala pa rin, Martin Tambaloslas. Sa pinakalast ka pa rin, 1% swerte ka. May 1% ka. Samantala, dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo tila binasag na ang katahimikan at matapang na nagbigay ng kanyang hinaing at komento. Uri ng full video. Ito palang SWS na survey noong first quarter itong year na ito, itinago nila yung grabing paglagapak ng rating ni PBBM at saka ni Martin Romualdez. Ang approval rating ni PBBM bumagsak 55 na lang. Ang disapproval rating niya is 20%. Kaya
ang net satisfaction rating ni PBBM napakababa. 35% na lang, which is considered poor. Napakababa na yun. 2 years pa lang siya sa kanyang panunungkulan. Hindi katulad ni PRRD nung panahon niya, umalis na lang si PRRD, nasa 80% ang kanyang net satisfaction rating. Kaya wala na talaga. Pababa ng pababa, spaghetti pababa ng pababa, lalo na si Speaker Romualdez. Paano? 31% yung kanyang approval, ang disapproval niya is 28%, 3% na lang ang kanyang net satisfaction rating, malapit ng mag-negative rating si Speaker Martin Romualdez. Ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, nagbigay na siya ng short na pahayag lang, kailang malaman. Mula nung nadimok si PGMA na senior House Speaker, senior Deputy House Speaker, naging tahimik na siya. Ngayon na lang ulit nagsalita. Alam naman natin, very close itong dalawa. Nang dahil sa pagdimok ni Speaker Romualdez kay PGMA, kaya yon, sa galit ni VP Sara, nag-resign siya sa partido. Lakas si MD. At the same time, yun naipanganak yung tambaluslos na bansag. Okay. Ito ang statement ng dating Pangulo. I understand the Vice President did not give a reason for resigning from the cabinet. Thus, I am not in a position to give a statement. At least, nagsalita. Kailang tikom ang bibig ni BP Sara, walang binanggit na rason whatsoever. Kaya itong si PGMA, wala rin siyang masabi, but at least nagsalita. Ito, wala bang posibilidad na itong dalawa ngayon, sila na ang magtandem na mangulo sa oposisyon? Kasi si PRRD, may edad na. Ngayon, kung si BP Sara, member sa cabinet ni PBBM, nadadamay siya. Kaya, bumababa ang rating ni PBBM, bumababa rin si BP Sara. Kasi nasa gobyerno siya. Ngayon, nakumalas na siya, wala na siya sa cabinet. BP na lang siya. Lalo na ngayon na magiging leader siya sa opposition, whatever nakapalpakan ng administrasyong ito, hindi na siya madadamay. Ito po. Gusto ko lang bigyan ng komentaryo itong post ni Crisette. Yan salamat po Crisette. Bagamat di kita kilala pero ako'y malaki po ang tiwala ko sa iyong mga post. Napakagaling nito si Crisette. Thank you po. Ito po ang post ni Crisette. Tingnan niyo po Do you think AFP Chief Romeo Browner is still loyal to the flag and not just to BBM when he is appointed and given a plum position by BBM and his sister as well? Isipin mo yan. Kayo po, tanungin ko, kasi meron pong ginawa si Browner, at di umano inilaglag niya yung kanyang mga tao. Ang laki talaga ng pinagkakaiba ng Duterte sa mga Marcos, at itong si Marcos ay nagiging halimbawa at nagagaya ng kanyang mga tao. Kung si Duterte hindi iniwan yung kanyang chief of staff, etong bata ni BBM na ginagaya siya, ay nilaglag ang kanyang mga tao. Kaya anong meron si BBM? Ay anong meron itong si Browner para siya ay maging AFP chief? At sa tingin nyo ba, sige, sagutin nyo po sa comment section, sa tingin nyo ba si Browner ay loyal pa sa Pilipinas, sa mga Pilipino, o loyal lang siya kay BBM? Kasi po, ang ganda ng binigay na posisyon sa kanya, at meron ding magandang posisyon na binigay sa kanyang kapatid. Ikaw ba pagka ganyan makakatanggi ka pa sa utos ng iyong amo na si BBM? Di ba? Kasi hindi niya pinanindigan, hindi niya tinayuan ang kanyang mga tao. Tuloy tayo. Retired General
Orlando De Leon said Browner has no experience or has been placed on dangerous assignments. Diba? Parang bigla na lang tayo nagulat. Sino ito si Browner? Bigla naging AFP chief. Oh, diba? Sabi daw ni General Orlando De Leon, walang experience. At hindi na ilagay sa delikadong assignment. Ito yung kumbaga parang siguro to si Trillanes. Ha? Magaling lang sumipsip. Ito si Trillanes, nabigyan lang ng break dahil sumugot dun sa sa Okod, naalala nyo? Oh. Ito, bakit nabigyan ng assignment? Tapos nabigyan pa ng napakataas na lugar na posisyon yung kanyang kapatid. And has not done hazardous assignment. So what are his credentials? Bakit siya ang AFP chief natin? Oh, ayan. Kayo, ano sa tingin ninyo? Karapat dapat bang AFP chief? Eto si Browner. At puntahan naman natin to si Marbil. Parang si Marbil. Ay nako, beauty queen lang naman siya sa Leyte. At chuwariwap lang siya ni Martin as regional director ng PNP Region 8 before he became PNP chief. When there are more deserving policemen who have laid their lives on the line for our country. O nako. Ay, ano ba ibig sabihin mo, Chrisette? Bakla, ito si Marbil. Hindi kasi queen beauty queen. Kung beauty king, lalaki. Beauty queen, bakla. Tinatanong ko lang si Chrisette, hindi ko po pinagbibintang ang bakla si Marbil. Hindi ko maintindihan, pasensya na po, mahina ang utak ko. Kasi parang si Marbil ay beauty queen. So I assume bakla. At chuwariwap lang siya ni Martin. Ako, pambihira. Alam na this. Alam na to si Marbil. Chuwariwap lang pala ito ni Tambay. Magkakaroon ka lang naman ng amo. Tagasunod ka lang. Tagatahol ka. Si Martin pa. What do you expect? Diba? No, ang boss nito sinusunod nito si Browner. Si Marcos. Tapos to si Marbil, chuwariwap, beauty queen, di umano, ni Tamba. What do you expect doon sa dalawang AFP chief tsaka PNP chief natin? Ako, Sus Mariosep. Ano nang nangyayari sa bansang Pilipinas? Ba't nagkahaganyan? So sa madaling salita, lumalabas dito kay Chrisette, walang credentials to mga ito. Di ano itong mga ito? Di dakilang chuwariwap lang. Di ba nga, dakilang taga-sip-sip lang. Abay, walang mangyayari sa atin. Kasi alam mo, magmumulan pa ng tampuhan yan sa AFP tsaka sa PNP . Isipin mo, kung mas magaling ka, mas marami kang nasalubong na danger assignments. Dangerous assignments. Mas marami ka pang nailagay sa bingid ng kamatayan. Tapos, itong ganito, beauty queen. Di umano. Tapos yung isa naman, pati kapatid, nabigyan ng magandang assignment. Abay, pambihira. Maganda nang bigyan ng magandang posisyon. Diyos ko, ang daming Marawi veterans or anti-insurgency veterans. Pero napunta ang posisyon kay Marvin na ang dream ata ay maging beauty influencer. Kasi ang memorandum i-like at i-share ang mga post niya. Ay baka naman vlogger. Na, Chrisette, pagpasensya mo na, baka gusto maging vlogger, maging katulad namin. I-like and share pala . Ay, wag niyo kakalimutan na i-like and share niyo rin ito. Gaya ni Marbil, like and share this. At saka mag-subscribe na rin kayo . Pambihira. Ang head ng pulis, walang credentials. Ay, ang head ng AFP, ng sundalo, walang credentials. 'Di ba? Iwas sa dangerous assignment. Tapos tung si Marbil naman, beauty queen. May pambihira. Ano mangyayari sa Pilipinas? Yung parehas head. Nako. Mukhang hindi nga naarawan ito. Mukhang hindi naarawan to si Marbil. Oo nga, no? Nakikita ko yung mga pulis, bilad sa araw, kita mo yung mga dating mga mistiso nangingitim. Kahit na yung mga gwapong pulis at mga gwapong sundalo, nangingitim din, nagiging mukhang gusgusin din. Ito si Marbil para, nagme-make up ba yan? Ako yung nagtatanong. Ako rin, kasi kami ring banateros bago sumet sa SMNI, pinagme-make. Wala namang masama. Alam ako nagtatanong,
Marbil, ikaw ba pagkabago ka rin sumalang, nagme-makeup ka rin? Ha? Bago ka mapunta sa nailagay ka ba doon sa mga delikadong assignment, Marbil? Nagme-makeup ba ito? So what do you think? Is this not ringing some alarm bells for you? Kasi ito Marcos names 4 CA justices including military chief sister. So sa madaling salita, nako delikado. Delikado tayo dito. Delikado kasi isang CA justice. Husgado na 'yan. Korte na 'yan. Na-assign. Kapatid ni Browner, paisipin mo. Hawak mo executive. Tapos, yung AFP chief, sip-sip sa'yo. Yung PNP chief, beauty queen. Chuwariwap ni Tamba, di umano. Tapos, yung kapatid, may magandang posisyon sa korte, sa CA. Paano na tayo niyan? Nako, delikado ito. Delikado ito. Ito, pakita ko sa inyo. Ito, pinagmulan nito ito yung pinagmulan ito yung post ni General Orlando De Leon. Sige po, basahin natin saglit. I am officially calling General Romeo Browner a coward. Nako, duwag. Tinawag ka ng duwag. Bakit? Who throws his soldiers and subordinates under the bus just to save his neck. Kasi, 'di ba, ang pinagmulan nito hindi raw nagawa ng maganda ng mga sundalo yung kanilang trabaho para protektahan si BP Sara. Kaya pinasabina at pinalitan. Ang ibig sabihin nito, ikaw Browner, anong klase kang leader? Para mailigtas mo yung sarili mo, nilaglag mo yung tao mo. Kaya tinawag kang duwag. Ano bang tawag talaga doon? Para sa aking opinion, duwag talaga yon. Yung nanlalaglag ka ng tao mo. Dapat, kung ikaw ay leader, sisiguraduhin mo na yung tao mo ay nasa magandang kalagayan. Kung may kinakailangan masamang mangyari, dapat ikaw yun. Dapat ikaw ang nasa bingid. Ikaw ang leader Kaya duwag. Pansinin nyo, si BP Sara, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Si BP Sara, hindi niya iniwan yung chief of staff niya. Ito si Browner, nilalaglag nilalaglag niya yung mga tao niya. Ginawan pa ng excuse, kaya daw pinapalitan. Kasi pinasabina itong mga tao ni BP Sara. So, sumang-ayon pa siya para iligtas yung sarili niya. Maana to kay Marcos. Bakit? Anong ginawa ni Marcos kay Pastor Kibuloy? Tinulungan ng Pastor Kibuloy at ng SMNI si BBM. Pero nilaglag niya. Bakit? Kasi alam niya si Pastor Kibuloy ay matalik na kaibigan ng Duterte. Anong ginawa? Kaya naging presidente yan si Marcos ay dahil kay BP Sara. Anong ginawa niya? Nilaglag niya yung tao niya na si BP Sara. Bakit? Para sa pangarap niya at sa pangarap ng pinsan niya, para mailigtas niya yung sarili niya. Ganyan po katraidor yung mga yan. Yan po ang mga duwag. Yan po ay yung mga naglalaglag ng kanilang tao. Ang layo nyo po sa ugali ni BP Sara. Kahit naman si PRRD, di ba narinig nyo? Kung sakaling merong mapapahamak, sabi niya, na mga tauhan ko dahil ginawa nila ang trabaho nila dyan sa war on drugs. Ako sasagot. Ako ikulong nyo. Yun ang leader. Nakikita nyo ang difference? Nakikita nyo ang difference ni PRRD, ni BP Sara, ni itong si Browner, ni itong si Marbil, itong si BBM, ito si Tamba. Nakikita nyo difference? Ang Duterte leader. Ito mga tubosing. Ililigtas, hari ang dating. Okay, mamatay kayo dyan lahat. Bahala kayo, basta kami ligtas. Ililigtas namin ang sarili namin. Ilalaglag namin kayo. Ganon. Tuloy tayo. Mr. Browner, you don't deserve your designation as Chief of Staff. I agree with you. Of the Armed Forces of the Philippines. I agree with you. General De Leon, Orlando De Leon. Hindi talaga ito dapat inaano. Hindi ka deserving sa posisyon mong yan. Alam mo, ito lang masasabi ko Pag dumating ang panahon at napatunayan, ito ang leadership. Makinig ka, Browner.
Pag napatunayan na yung amo mo si BBM ay nang abuso ng kapangyarihan, at sabi nga ni PRRD, alam yung mga sundalo na adik yan si BBM. At kung sakaling mapatunayan, tapos wala kang ginawa, alam mo nang aabuso. For discussion purposes, hindi ko pinagbibintangan si Marcos ha. Kunwari lang nang aabuso talaga at napatunayan na siya talaga ay adik. At wala kang ginawa, Browner. You should go down with your leader. You should go down with your president. Baka mamaya, nandiyan ka kasama ni BBM sa taas. Pagkatapos, paglubog ni BBM at mapatunayang siya ay guilty, iwanan mo, lumipat ka sa Duterte. Hindi ka tatanggapin ng mga DDS. Kasi ayaw na mga Duterte, ayaw na mga DDS ang duwag na nang iiwan ng tao. If you rise with BBM, you should fall with BBM. Tanong, kaya ba niyang gawin? Kung sakali lang naman, again, hindi tayo nagbibintang. Diba? Kasi alam mo, may problema tayo sa mga ganitong tao. Kasi you make sure na talagang nakasuporta kayo sa leader ninyo dahil wala silang ginagawang masama. Pero dahil kayo sumusunod lang, dahil meron kayong personal agenda o may kapalit, hindi ako nagbibintang, may kapalit na posisyon, may kapalit na monetary, I really don't know. Hindi tayo nagbibintang. But whatever it is, mag-isip-isip kayo. Kasi yung posisyon nyo, yung karir nyo, nandyan lang yan. Pero yung mga politiko sa paligid nyo, maaalis at maaalis din. At pag yan nagkakaso, kasama kayo. Mag-isip-isip kayo mabuti. In fact, you don't deserve the respect of the whole soldiery. Buong kasunduluhan, hindi mo deserve na irespeto ka. Nilaglag mo sila. No wonder that you avoid hazardous duty all your life because you lack the wherewithal to lead. Anong ibig sabihin? Wala kang kakayanan maging leader. Kaya ina-avoid mo yung mga dangerous assignment. Paano naging AFP chief yan, sir? Pambira. Walang kakayanan maging leader. Hindi na pasabak sa hazardous assignments. Ba't naging AFP chief yan? Diba? Much less to uphold the moral of your troops. Hindi mo na kayang i-lead. Yung moral pa ng grupo mo, hindi mo ma-maintain. You are nothing but a bootlicking 4-star disgrace. Wala ka lang. Sa Tagalog, himod puwet ka lang. Sip-sip ka lang kaya ka nandyan. Hindi ako nagtatanong, may katotohanan ba yan, Browner? Hindi ako nagsabi, binabasa ko lang ha. Hindi naman ako general, hindi naman ako sundalo, hindi ko alam yan. Pero kaya ka lang ba nandyan dyan dahil kasi sip-sip mo? Dahil anong ibig sabihin ng bootlicking? Dinidilaan ng boots? O himod puwet? Kayo na mag-isip. Kayo na bahala. Ang tanong, totoo ba yan? Ito yung open letter niya. This letter concerns your recently interview in which you stated, I just want to clarify that the reason why we are doing this, bakit niya ni-relieve yung mga BP SPG, yung mga security ni BP Sara, is because we receive a subpoena from the Philippine National Police. Sinabpina ng PNP yung BP-SPG, yung mga security ni BP Sara. An investigation will be conducted on the member of the BP-SPG. We do not yet know the specifics of the case of the investigation, but because of the subpoena, it means they are unable to perform their duty and protect the secure the vice. Blah, blah, blah. This is why we are temporarily putting them out and replacing them. Teka muna, saglit lang naman yan di ba? Sinabpina lang, magpapaliwanag. Bakit pinalitan mo agad? Sinasabi mo pa na hindi nila mape-perform yung kanilang duty. Anong klaseng leader? Anong klaseng AFP chief ka? Kaya ito, sabi niya, Sir, why would you claim that your own soldiers failed in their duty to protect and secure the Vice President, basing this assertion solely on subpoena? Yan ang punto. Bakit nilaglag mo yung mga tao mo
na hindi nila kayang protektahan, na hindi nila naprotektahan si Vice President. Alam mo, nagkalaglagan dito eh. They are not really concerned. Huwag na tayong magbulahan. Hindi sila concerned na hindi na protektahan ng AFP chief, ay ng AFP, o yung mga BPSPG, kasi mga sundalo ito, yung BPSPG, hindi nila naprotektahan si BP Sara. They are not concerned about that. Huwag na tayong magbulahan. Gusto nyo lang talagang suspindihin yung mga nakapaligid kay BP Sara kasi gusto nyo kayo maglagay ng security na BP Sara para sa ganun. Namo-monitor nyo si BP Sara. Kaya nga sabi ni BP Sara, I don't trust them. Mahirap magtiwala ngayon. Kasi siyempre, for BP Sara, tatanggalin mo yung tao ko dahil sinabpi na lang. Eh, tatanungin lang naman yan, pwede mong pabalikin. Bakit mo papalitan? Nakikita nyo na yung maniobrang ginagawa dito? Talagang iniipit na si BP Sara. Yan po ang dahilan niyan. Huwag kayong pabida, browner na kayo ay concern sa protection ni BP Sara. Hindi, yung sinasabi nyo may mandato kayo na protektahan si BP Sara. Kung may mandato kayong protektahan si BP Sara, gusto niya yung tao niya. Ba't maglalagay kayo ng ibang tao just because sinabi na at inilaglag mo yung mga tao mo? Yun na nangyari dito. Sabi na, a subpoena at best is an invitation to provide evidence, not proof of guilt. Ayun ang ibig sabihin yung subpoena ay para ikaw makapagpresenta ng ebidensya. Hindi ibig sabihin guilty na, mali na yung mga tao mo at yung mga security ni BP Sara. Kaya nga ito'y maliwanag na laglagan. Even you admit during the interview that you still do not know the specifics of the case or the investigation. Hindi mo pa nga alam. Inusgahan mo na sila para kang Quadcom. Para kasi Castro. Iniimbestigahan pa lang. Hindi mo pa alam ang mga detalye. Ang mga detalye. Inuhusgahan mo na yung mga tao mo. Yan yung punto dito. Kaya nga tinawag ito ni General na duwag. Ito si Browner. So why were you quick to prejudge your own soldiers since when did a subpoena equate to evidence of guilt? Hindi ibig sabihin. Ito alam to na may mga kaso. Pag ikaw'y pinasabina, inosente ka pa rin. An innocent, an accused is considered innocent until proven guilty. Accused yan Akusado na. Ito nga sabina pa lang, hindi pa sila akusado. Di ba maliwanag? Kasi alam mo, alam nyo ang ginawa dito, pinaikot-ikot nila eh. Pinamumukha nila sa taong bayan, they are concerned about BP Sara. Huwag nyo na pong lokohin ang taong bayan. Kasi wala sa panig ni Marcos, diyan sa mga malalapit kay Marcos, at pag kayo nagsalita na kayo ay panig na protektahan nyo si BP Sara, walang maniniwala. Huwag nyo nang bolahin ng taong bayan. Kayo-kayo na lang ang naniniwala dyan. Even BP Sara, sinabi niya, delikado ang buhay niya at ang papatay sa kanya si Marcos, si Lisa at si Tamba. Walang maniniwala sa inyo na kayo ay willing. Kasi ang palusot nito si Browner, ang sinabi niya kanina, baka mamaya, pasukan ng tagalabas at yariin si BP Sara, tapos ibibintang kay Marcos. Ganon ang excuse eh. Diba? Baka mamaya may iba, samantalahin ng iba yung pagkakataon para patayin si BP Sara at iba mapagbibintangan. Hindi po magagalaw si BP Sara basta ibalik nyo yung mga BPSPG kung saan kilala ni BP Sara at loyal siya. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!